Muling ginisa sa Senado si Energy Secretary Garin dahil sa 3 araw na work from home setup ng mga kawani ng ahensya. Live mula sa Rizal, nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Mean Los Baños. Mean, inutos naman ng Pangulo ang hybrid setup sa mga ahensya ng gobyerno. Anong problemang nakita ng mga senador? Naku, malaki ang problema nakita ni Senator Amy Marcos kaya pinagalitan niya itong si Energy Secretary Sharon Garin dahil nga sa pinapatupad niya na 2 araw lamang na on-site o yung physical na pupunta sa opisina yung mga DOE officials at employees at 3 araw yung work from home setup nila sa gitna nga ng krisis sa langis. Ang sinasabi ni Senator Marcos, nakakatanggap siya ng mga reklamo na may ilang mga sektor na pumupunta sa mismong opisina ng DOE para magsabit ng documents, magpapirma ng mga papeles, pero wala raw nakikita na aasikaso sa kanila o kaya kulang-kulang yung mga empleyado doon. At kung tutusin, sabi nga ni Senator Amy, lead agency ang DOE sa gitna nitong krisis sa langis pero tila mahirap daw silang hagilapin sa mga panahong ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos, gayon din ni Secretary Sharon Garin. Parang wala kayong urgency sa katawan, ayos lang. Can you please explain the rationale for this madness? At nagagalit ang tao, 2 araw lang kayo magtatrabaho sa harap ng krisis? Mr. Chair, work from home doesn't mean that we don't work, ma'am. We work every day. We meet every day, even in weekends. We haven't stopped actually for 8 weeks already. Jiggy, sumang-ayon yung ilang mga senador gaya nila Senator Joel Villanueva at Win Gatchalian na hindi raw talaga magandang tignan na sa gitna ng matinding krisis ng langis ay mas marami yung work from home na araw sa isang linggo. Kumbaga 3 araw yung hindi pupunta sa opisina yung mga taga-DOE. Pero alam mo Jiggy, paulit-ulit naman na sinasabi ni Secretary Garin na hindi sila nagkukulang sa kanilang trabaho. Talagang pinatupad lang niya yung 2-day on-site para nga daw mas makapagtipid sila sa enerhiya. Gayunman, pinapa-review sa kanya kay Secretary Garin ng mga senador itong memo na ito, bagay na pinangako naman ng kalihim na muli nga aralin yung memo na yan tungkol sa work from home setup ng DOE. Jiggy. At dahil mas marami yung work from home nila, may update ba, Mean, sa pagtugon nila sa krisis sa langis? Meron naman, Jiggy. Doon sa hearing nga kayo ng Senado, yung subcommittee ng Protec, nagpresenta doon si Secretary Garin at sinabi niya na tuloy-tuloy yung usad ng government-to-government transactions, kaugnay pa rin sa pagsisiguro na meron tayong sapat na supply ng langis sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na gera sa Middle East. At dahil nga dyan sa tinatawag na G2G transactions na yan, Jiggy, ang sabi ni Secretary Garin, nakausap na nila yung maraming bansa, gaya na lamang ng Brunei, Taiwan, Japan, China, South Korea, Indonesia at India. At sa mga bansang yan, Jiggy, ang nagbigay daw talaga ng assurance na i-honor nila yung kontrata nila sa mga private oil companies ay ang China at ang South Korea. Gayunman, sa gitna ng mga, kumbaga pagsisiguro na may makukunan tayo ng supply ng langis, aminado si Secretary Garin na may posibilidad, Jiggy, after bukas na rollback, baka sumirit daw ulit yung presyo ng langis by next week dahil nga dun sa mga pinakabagong pronouncements na naman ni US President Donald Trump kaugnay pa rin sa hindi pagkakasundo ng Amerika at Iran. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Garin. Bumaba siya by 20 pesos. Ngayon, we are again going to do the calculation and then see again over the weekend kung ano namang epekto nito. So basically, the prices are determined by not only by the prices, international trading, but also the statements of President Trump. Sa partikular na pagdinig na yan, Jiggy, syempre nagpresenta rin o naglatag ng mga solusyon ang Department of Energy sa gitna pa rin ng krisis sa langis. Una, inirekomenda nila na sana yung mga next purchases ng gobyerno ng mga sasakyan ay electric vehicles o EVs na daw dapat ang bilhin ng gobyerno para nga mabawas-bawasan yung dependence natin sa diesel at gasolina. Pangalawa, sana daw ay magpatupad ng weekly Earth Hour para mag-conserve din talaga ng energy. At pangatlo, Jiggy, sana daw aralin ng pamahalaan kung paano magkakaroon ng pagkakataon o ng kapangyarihan na ma-regulate talaga yung presyuhan sa langis, lalo na sa gitna ng mga krisis gaya ito. Yan muna ang latest. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mean Los Baños.
Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.